guys! Welcome back to our channel! So ngayon, yan, maghahanap buhay muna tayo. Wow! Well, hindi naman ako yung maghahanap buhay talaga. Sasabit lang tayo dito kay Alwin dahil magdo-DoorDash tayo. Yan, kasama si Alwin. Kasi ano guys, busy. Yan. Busy ngayon. Busy, ito papakita ko. Ito yung app ng DoorDash. So dito mo makikita kung kailangan ba ng driver ng DoorDash for that time. Kasi guys, ang DoorDash hindi yan lagi-laging peak time. Ganyan, hindi laging kailangan. So masasayang lang yung oras mo kapag nag-DoorDash ka ng hindi busy. Syempre yung mga busy na time, yun yung mga lunch, pa-dinner, yan, breakfast. Pero yung mga in-between, kundi yung order nun, baka mabagot ka lang. So, kami, ganyan, sasama lang kay Alwin pag ganito ka busy. Yan, so, pipili ka nga pala dyan ng area or quadrant na gusto mo. So, usually, sa central kami. So, dito yan, dito. Tsaka sa west. Yan, kasi nandun yung mga busy areas or restaurants. Dito rin syempre sa central. Ayan, no, tinam nyo yung taas na wala na bigla. So, yung other quadrants, hindi sila busy. Kaya ngayon, magdo-DoorDash kami. Pero before that, yan, pupunta muna kami sa TD Bank. Yan, may kailangan lang tayong withdrawin. Yan, from peso natin, gagawin natin Canadian dollar. So, na-vlog na rin namin yun before. Minsan kapag kailangan namin ng pera, yan. So, from our peso account sa Pinas, yan, na-withdraw naman namin dito. And we can use our BDO cards. Yeah. Yan. Pero so, yung ano guys, doon sa barkada ko si Metrobank, tinanong ko siya, ewan ko, parang hindi daw siya nakaka-withdraw dito. Hindi ko alam, hindi ko lang sure. Yan. Bakit? One sample lang yon kasi hindi naman talaga namin alam yung mga allowed na banks or mga credit cards. So sa amin nga, nagagamit namin yung BDO and ano pa yun yun yung savings account na card. So hindi yun credit card. So allowed kami mag withdraw. Tapos may charges yun guys. May charge yun na per $500 no, $350. So nasa 100 plus pesos. Okay na rin kasi maliit lang naman. Okay. Hindi naman din malaki yung wini-withdraw pag kailangan lang. Di, tsaka hindi na rin siya hassle. Kunyari, mag-uutos ka sa Pilipinas, papadala ka ng ganito, punta sa Western Union or kung ano money na transfer. So at least dito, okay na yung 350, hindi naman na masakit siguro sa bulsa yun. Yan. Kapag maraming beses ka lang mag-withdraw, doon na masakit. So, dapat alamin mo na yung cheaper na way para magpadala or para kumuha ng peso. Ayan. So, papunta tayo sa Chinook Mall kasi nandun yung TD Bank. Tsaka yun yung malapit kasi sa atin. Oo. Yan. So, guys, 10 degrees nga pala ngayon. Sarap naman. 10 degrees, double digit, grabe. Pero, ano pa rin naman, malamig lang syempre sa labas kaya naka-sweater jacket pa rin tayo. Pero at least, diba, hindi na kailangan mag-toque, hindi na kailangan mag-gloves, or hindi na kailangan mag-winter jacket or boots. Yan, naka-crocs na nga lang ako. Kasi, hindi na masyadong malamig. Yan, so okay na yung 10 degrees, parang ano na yan, Baguio feels pag Christmas, diba? Yan, diba? Ayan yun nga pala, papuntang Chinook, overlooking na rin yung downtown dito. So, malapit na rin to sa downtown. Tapos dyan kami guys, dyan sa nakikita nyo sa may kanan namin, dyan kami nagtatapon ng bote namin. Yung Battle Depot dun banda, dati. sa may, yung katabi ng Tire Pirates na yan. Yan. Yan dun banda, sa kanan. Yan. Marami na rin tayo na ipon. Oo nga, dapat nagtapon na rin pala tayo. Oo, pwede bukas time. siguro. Oo, bukas. Kakarwash, magpapakarwash sana ako ngayon guys, pero sabi ko dahil busy ngayon DoorDash. Sabi ko, DoorDash na lang muna kami, pwede naman bukas yun. Gabi pa naman yung pasok natin eh. Yes, so samahan nyo kami mag-DoorDash guys. So ako, nag-e-enjoy ako kasi pasahero lang naman ako. And then, nakikita ko si Alwin kukuha ng order, and then di-deliver lang. Tapos, yun, papasok na yung parang amount or yung income sa app. Kasi every Tuesday naka-credit yung earnings mo. Weekly. So, siya nga pala din, itong DoorDash, yung pera na mag-gain mo for this kunwari week or month, hindi pa yun natataksan, pero ire-report to, may T4 din to na isi-send kami kasama sa filing. Yan. So dapat talaga i-report din to kasi part to ng
income mo. So, income niya kasi under his name. So, yan, sa mga nagtatanong din, kasi tinatanong nga kung natataksan daw pa itong DoorDash. Ayan, ire-report nyo rin yan. Part siya kasi ng taxable income nyo dito sa Canada. At kasi dito guys. Yan, may T4 na i-generate. Yan, kinuha na rin yung SIN niya, or yung social insurance number. Yan, nire-report yan kasi parang nagka-count yun as sweldo. So, dapat maybe yung yung mga gas mo, gas receipts. Yan, iniipon din pala namin yung gas receipts kasi hindi naman lahat, kunwari, kumita kami ng $10 in one delivery. Yan, $10. Hindi naman lahat yun income mo kasi gumastos kami sa gas, 'di ba? Tapos, syempre, maintenance pa ng sasakyan. So, dapat yung mga expenses din, maitabi namin yung resibo para maibawas doon sa na-generate naming income sa DoorDash. So, yun. Although, syempre, hindi ako ganun talaga ka-knowledgeable. So, mas maganda matanong talaga yung mga accountants natin. And yun, makikipag-coordinate pa rin kami muna sa accountant namin regarding sa nadagdag ng parang reporting income, which is DoorDash, aside sa full-time work niya. Hindi, tsaka yung DoorDash din naman kasi natin, hindi naman talaga lagi. Hindi lagi pa, sulpot-sulpot lang to. Pag-trip lang, ganun. Depende sa mood. So, kapag maganda din yung weather, so guys, lately din, di ba, wala kayong nakitang DoorDash vlog kasi nga mas snow. Yan. Nakakatakot mag-drive pag nakakatakot mag-drive. Tapos hindi naman din tataas yung rate mo. Although minsan nagpa plus $2 or plus $3 si DoorDash kapag walang masyadong drivers na nagvo-volunteer on that day. Hindi nakakatakot. Pero yun nga, risky kapag So ganito ang weather na okay yan, mag-DoorDash, ganyan, 'di ba? Parang cool na cool yung weather. Yan, natutunaw na nga yung mga yelo sa gilid Yan. So, since wala tayo munang gagawin ngayon at Sabado naman, yan, sama kami ni Zion, mag-DoorDash. Si Zion tulog. Yan, kasi kanina ay magdamag na naglalaro. So, sabi ko nga, sa sasakyan yan, tulog yan. Okay. Pag-upo pa lang. So, ayan na nga pala yung TD Bank. Tatawid na lang kami. A few inches later. So, guys, unang pasok ng order, $10, pero medyo malayo. Malayo ba? 6.8 miles. So, pwede na daw. Yan. Sige, go. So, saan mo pipick upin yung order? Ganun yun. Labas tayo. Yan. 5 minutes drive okay. Para pick upin. So, ganun guys. Mag-wait ka lang ng order. Actually, mabilis ngayon na kasi kakatapos lang ni Alwin mag-withdraw. Tapos, inon niya lang ang app. So, yun. Pumasok na yung order. Kasi, ngayong oras na to, 5 PM ay peak time na. Marami nang magdi-dinner. So, yan. So, dito namin pipick upin yung order. Lela Vietnamese Restaurant. And yung offer dyan ay $10. So, minsan, may plus pa to kapag nagbibigay ng tip yung customer. Yan. So, tingnan natin. Sana hindi malayo, no? Minsan kasi, lugi yung driver, hindi laging okay ang kitaan sa DoorDash. Lalo na kapag malayo, tapos super base lang or minimum lang yung binabayad nila, no? Tapos, pwede mo naman siya i-cancel. Yun nga lang, bababa yung acceptance rate mo. Oo. So, ang problema naman kasi sa ganon, pag bumaba yung acceptance rate mo, hindi ka masyadong mabibigyan ng DoorDash kasi kung halimbawa ako 79, si Emma 80, siya yung bibigyan ng order imbis na ako kasi nga mababa yung acceptance rate. So dapat din ingat sa pagre-reject ng order. So parang lang din siguro yan, Uber driver or Grab driver kasi nagbabase doon yung mga rating. So hindi ka mababatuhan ng pasahero or order kung panay ka reject at mamimili ka lang ng magagandang orders kasi makikita mo agad kung magkano yung offer tsaka kung ilang miles or kilometers. Yan. So kapag tinatamad ka malayo tas pauwi ka na, pwede mong i-reject kasi mapapalayo ka. Yun nga lang. Kung mataas naman yung acceptance rate mo, okay lang naman. Yeah. Kumbaga, ano ba naman yung 1 point, diba? Yun nga lang, ang pagpapataas naman ng acceptance rate dito, guys, medyo mahirap. Yeah. Hindi siya katulad na 1 order, 1%. Oo, hindi siya ganun Parang average, di ba? Sabi? Average kapag lumagpas ka na ng more than 100 deliveries. Parang ganun. So, may certain way of computation sila. So, yan. So, hanap buhay tayo ngayong Sabado. Ang gusto ko lang guys sa pagda-DoorDash, hawak mo yung oras mo. Totoo. Hindi mo kailangang magmadali lagi. O baga,
Kapag gusto mo mag-DoorDash, anytime. Basta busy. Pag alam mo busy, doon ka mag-DoorDash. Pero pagka hindi kasi busy guys at wala doon sa area mo na red na spot, hindi ka makaka-DoorDash. Unless na gusto mo puntahan yung ibang mga hotspot talaga. Yun, pwede yun. Tsaka yun nga, kagandahan talaga dito. Hawak mo nga yung oras mo, wala kang boss. Ako yung boss mo. Yun lang, yun ang boss ko. Kumbaga, anytime yun nga, pwede ka mag-DoorDash. Totoo. Tsaka hindi siya mahirap eh. Pipick upin mo lang naman, tapos di-deliver mo lang doon sa bahay. Ganun lang. Yes. Tsaka nag-e-enjoy ako guys, kahit ano lang ako, pasahero. Kasi nakakalabas ako, alam niyo, hindi ako fix lang sa bahay. So one way of gala na namin to ni Alwin, at least kumikita din, 'di ba? Pero hindi naman lagi-lagi kasi minsan din paggagala kami yan mall. Cross iron nga sana dapat, kaya lang dapat cross iron nagkatamaran na. So tingnan natin kung bukas ganahan tayo. Pwede naman. So ito nga pala yung Chinook Station. Tsaka maraming bus stops dito. Yan, dito ako minsan bumababa pag imimit ko sila Alwin. Yan. So yung comment ko nga lang pala guys, maraming dyan, homeless sa Chinook Station. And i-share ko na lang din, hindi ito paninira sa Canada. I-share ko yung naging experience ko nung Friday. Kasi syempre nagbabas tayo and train papasok and pauwi. So grabe, nung sumakay ako ng train, may sumakay din na guy, punuan na yun kasi na yun, papasok na kami ng school. So maraming students na sumasakay. And merong sumakay na guy, nag-stay siya sa pinto banda. And yun, nag-MJ siya or yan, marijuana. So nangangamoy na sa buong train namin, yung bagon. Kaya pala nung umuwi ka, high na high ka. So umuwi ako, hindi, papasok pala ako sa school. Sabi ko, sana hindi naman masyadong mangamoy kasi nakakaya rin sa classmates ko, baka isipin na nagtitake ako, nag-MJ ako. Pero kasi nga, iniisip ko na sanang lumipat. Kaya lang sabi ko nga, sobrang dami na rin ng students. Parang stock up na rin kami. And then ilang stations lang naman ako. Nandun na sa seat. Sabi ko, baka pag lumabas ako mamaya, maiwanan pa ako ng train. Kasi ilang stops lang ako, 3. Pero yun, sa ilang minuto na yun, grabe, stinky talaga yung amoy. So yun lang naman yung masashare ko kasi yan, ganun talaga yung naging experience ko. Yan. So anyway, nandito na nga pala kami sa hindi ko alam kung paano i-pronounce yun kasi may carrot sa Leila Vietnamese restaurant. So pick upin na muna ni Alwin yung order and then we will deliver it dun sa client. Yeah. So ganito guys, pagka nandito ka na sa area or doon sa pipikapan mo, so naka-maps ka kasi ako kung saan pupuntahan ko yung location. So pag nandito ka na, exit mo lang yan. Tapos eto na yon. Sasabihin niya syempre arrive at store. So i-click ko na dahil nandito na ako sa may store eh. Pag click mo niyan, ayan, so nandiyan yung name nung tao nung pag-deliveran ko. Tsaka kung ano yung order niya. Kung ano yung order niya. Okay. So ang order niya ay chicken noodle tsaka wonton soup. So laging nagno-notify din naman na kapag may drink na kasama, don't ever forget kasi yun din yung usually nalilimutan i-pick up. So may note sa kanila kapag may drink. Pero dito walang drink na kasama. So kunin ko lang muna guys, babalik ako. Bye! Wow, ito na, nakuha nyo na. Anong nangyari? Medyo na-delay lang ng konti. Ayan, Pilipina yung yung nandoon sa cashier. Kala ko Chinese, Pilipina pala. Ayan, so nag-i-skip naman daw siya. Babae yun guys ha. Pero nag-i-skip naman daw siya. So aside sa full-time work nung dito, PR na yun. PR na. So dito talaga diskarte and trabaho ng trabaho. Yeah, so naman. Depende yan. Depende kung gusto mo naman. Kung gusto mo magtrabaho na magtrabaho, why not? Fear ko rin naman kung wala akong anak na ko, baka mag-double, triple job ako. Depende yan sa energy mo. Tapos, depende rin kung ano ba yung mga goals in life mo, kung matataas pa yung pangarap mo and mga mahal ang gusto mong bilhin. Hindi, tsaka wala namang masama kung magdalawa o 3 trabaho ko. Basta kaya ng katawan mo, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, ayos lang yun. Yes. Walang problema doon. Kaya wag natin masamain kung nagtatrabaho. sasabihin natin, trabaho dito, parang takaw na takaw sa pera naman tong tao. Hindi ganun, di ba? As long as na masaya ka sa ginagawa mo, go lang. Guys, ako nga walang trabaho. Ibang tao nga dyan, di ba? Walang trabaho eh. Wala, jobless ako. Ilang buwan? Yeah. Yan, ilang buwan na. So, saan ba to?
Ayan, 11 minutes pala Glenmore. yung biyahe namin papunta doon. So, okay na yun ha. Kasi $10 naman yung bayad Glenmore niya. ako. So, samahan nyo kami. Nandito tayo sa gilid ng Chinook Mall. And ito nga pala yung Cineplex nila, oh. So, hindi pa kami nakakanood ng movie dito. More than 1 year na kami dito. Kasi, syempre, kapag may bata kami, yan, hindi kami makanood or bawal. Ano na lang kapag may magbabantay na kay Zion, di ba? Para makatakas kami. Pero ano naman na, with the Netflix, parang hindi mo na kailangan manood sa theater. Sa Netflix. Although, syempre, sa Pinas, yan, nanonood din kami from time to time talaga. So, yun yung isa sa mga bagay na hindi namin nagagawa dito sa Canada. Kasi, hindi ko alam pa. Although, hindi ko talaga pa na-check kung ilang age pa talaga yung allowed doon. Since 2 years old si Zion, baka bawal pa. Syempre, kapag umiyak, diba, baka maingayan yung mga katabi mo. So, try natin minsan. Ganda naman guys, so sunset. Ng mga bandang December, January, mga first week ng January, 4:30 pa lang guys, madilim na. So, ngayon, pa 5:30 na, pero at least diba, maliwaliwanag pa. Yan. So, ito yung normal feel ko. Kasi ganito sa Pinas, diba, magpa-sunset pag mga 5:30 to 6. Pero kasi, di ba, pag winter dito, nag-iiba. 4:30 pa lang, yan, madilim na. Yan. So, feel ko, malapit-lapit na tayo sa normal. Kasi, Yay! springtime, and then, summer, and then winter ulit. Saka yun nga pala guys, no, next week, pupunta kami ng Lake Louise. Yan. So, makakabalik ulit tayo ng Lake Louise. Yan, kasi meron dong mga sculptures, yung mga ice, diba? It's like a competition. So, tingnan natin yung mga carving. So, na-pause siya during pandemic. So, ngayon lang yata ulit ibabalik yung parang competition about that ice sculpture. So, tingnan natin, diba? Kasi nakikita ko sa mga pictures, ang gagaling rin talaga ng mga gawa nila. So, gusto ko rin makita in actual. Kaya ako din, gusto ko din. Yan, syempre. Na-experience din natin, di ba? Yan, di ba? Maganda Minsan rin, lang baka yan. long drive ulit tayo. Although ito, nag-enjoy rin ako kasi mga drive ayun. Kapag kasama ako kay Alvin sa pagtutordash, yan na, enjoy ako kasi nakikita ko yung Calgary, di ba? Hindi ako nagpo-pour, alam ko na, ay, dito pala yung west, dito pala yung south. Wow! Dahil naliligaw. Minsan tatanungin niya, Baby, nakarating na ba tayo dito? Hindi, basta makita ko yung tower sa downtown. Ah, ito, downtown to, alam ko na yan. Ano siya guys, hindi siya magaling pagdating sa mga street. Oo. Madali. Maligaw tong taong to. Ayun. So, biyahe muna tayo ulit. Yan, 4 minutes pa naman. Balik tayo ulit. So, ito na guys yung bahay. And, i-deliver niya na doon. So, usually, yung mga instruction ay leave at my door lang. Minsan, may instruction doon na hand it to me. Pero, mas madalas pa rin yung leave at my door. Kaya, ganyan lang ni Alvin iiwan yun. So, based yan sa instruction nila. So, minsan din, nag-i-instruction sila na please ring the bell. Yan, para notify din yung, diba, yung client. Yan, customer. So, ito. Tingnan natin si Alvin. $13.50. Yan. So guys, diba, sabi ko sa inyo kanina, yung $10, minsan base lang yun. Tapos minsan nagpa-plus sila kapag nagkakaroon ng tip. So yan, imbis na $10, $13. And ilang minutes lang namin binyahe yun, no? So maganda yung naging unang kuha natin. So tingnan natin sa mga susunod. Pero kasi padilim na, so baka makat na rin tong vlog na to. Baka at least makapakita kami ng ilang deliveries niya, no? So ngayon, wala pa pumapasok syempre. Hindi naman agad-agad merong order. So pupunta tayo sa hotspot. And yung hotspot dito ay 3 minutes away. Yan, puntahan natin. So, $13. Alam yung minimum wage dito, syempre $15, 1 hour yun. Ano yan? 10 minutes, 15 minutes, okay. Pero syempre, alam niyo yan, kapag waiting time din talaga, dun
mababawi yung oras mo, nakatambay ka lang. So parang naka 1 hour ka na rin dun sa $13. So it really depends sa order. Yan, tsaka sa araw, tsaka sa oras. Kaya maganda talaga pumunta ka kapag busy na. Yan. So next order, masala bafan. Magkano to, baby? $8. So $8. And Mga ano to, 6 kilometers. yan, 6 kilometers. Pwede na. Okay na yun. Kasi ayoko din mag-cancel eh. Gusto kong pataasin kasi yung acceptance rate ko, guys. Kasi na-trauma ako, mabot ako ng 78. Hindi ako batuhan. So medyo ikaw din yung mamumblema, guys eh. Kapag ka gano'n, ba, hintay ka nang hintay dun sa spot, wala binibigay sa'yo. Sayang yung oras mo. Tsagain mo na lang kahit malayo. Baga, at least hindi bumababa yung rate mo. Yan. Tsaka hindi naman din kasi ganun kalakas to ng gasolina, kaya okay lang. Yan. Sasakyan. So yun nga yun, no, kinukwento niya yung time talaga, panay refuse to si Alvin, reject. Malayo yan, maliit yung kita dyan. Ang nangyari, bumagsak siya sa rating. So umabot ng 69 yun na, 69% from 80 plus. Hindi na siya nababatuhan. So ang tagal-tagal niya na nag-aantay for orders, hindi siya nabibigyan. So siguro kung ano na lang yung tira-tira doon na pupunta sa kanya. Kaya mahirap din mag-reject ng reject. So kapag ano na talaga siguro unreasonable, wag mo nang kunin. Doon ka na lang mag-reject. Pero kapag kaya pa, since ayan naman, sabi niya nga nakakatipid naman siya dito sa sasakyan na to kumpara sa dati. Physics kasi yun eh. Yan. So syempre depende yan sa makina. Yan. So nandito na nga pala tayo sa west quadrant ng Calgary. Kami guys, pinaswitch kami. Yan, from Central, pinaswitch kami. Kasi depende yan kung saan batuhan. So, since malapit dito kanina yung customer, dito na rin kami nag-antay ng order. Okay, so, puntahan na natin itong pangalawang order natin. A few inches later. So, yan, nakuha na naman niya ang order. So, okay, kamusta? so guys, once na-confirm nyo na yung order, so, click nyo lang yung directions. Kung saan yung address ng pupuntahan natin. So, ganun lang mag-DoorDash, guys. Napakasimple. Yan. So, paulit-ulit lang siya. Ganun lang siya ng ganun. Basta, pagka maraming dumarating na order sa'yo, so mas maganda. Pero kung medyo wala na sa hotspot mo, so, pwedeng maghanap ka ng ibang hotspot. Alright. Okay. So, yun. Punta muna namin, guys. So, drop ko lang. So guys, nandito na tayo sa bahay ng customer. Grabe, nandito kami sa Discovery Ridge. So part siya ng Calgary pa rin syempre. And ang laki ng bahay ng mga nadaanan namin. So mansion. Kitang-kita mo ang lalawak talaga ng sala nila. Kasi yung iba, open yung window nila, 'di ba? Kahit naka-glass. Grabe, ang ganda ng bahay nito. Sabi ni Alwin, parang Indian yung client eh. Based on the name ha. Grabe mansion yung house niya. Yan. So, leave on my door lang. Yan. Pipicture na ni Alwin. And then, okay na yun. Yan. So, dumidilim na. Pero kitang-kita ang laki ng bahay. Next order, Edo Japan. So, ito yung Edo Japan na tatabunan. Yun. Magkano to? $8. 8 plus pa to eh. Pero ano lang to guys? Almost 3 kilometers lang to. Yan, malapit. Lapit lang. Okay, so kunin muna natin. Yan, so ngayon, okay lang yung distance kasi nakita namin nga na parang 2 miles or siguro 4 kilometers lang yan. So yung kanina na napunta kami sa Discovery something, ano doon eh, parang feel namin lugi kami kasi medyo malayo, tapos pabalik, 'di ba? Biyahe pa. So may mga ganun talagang order na akala mo okay, pero ang layo-layo pala. Yan, medyo malayo siya sa pinanggalingan o pinag-orderan. So, kailangan syempre talaga balance or ma-even out. Otherwise, talo ka sa biyahe mo. So, ito, si Alwin, pick up muna siya sa Edo, Japan. Katabi siya na, yan, Opa Greek. Meron ding Subway. So, malapit rin to sa ano nga pala guys, sa kinakainan namin na favorite area or place, which is Kinju. Yan na si Alwin. Pick up. May pumasok pa isa eh. O talaga? Oo, dalawa So, to. yun pala guys, no, nangyayari din yun na dinadagdagan nila ng order tapos dalawang customers yung pagdadrapan mo kapag malapit. Pero iba itong pukunan ko doon sa kabilang side lang. Yan. So, Pero may time din na minsan dalawa sa kukunin mo. Halimbawa sa isang store, dalawa agad or tatlo, depende. Depende. Yan.
automatic na yun, magpa-pop up na lang sa app mo. And then, ito yun, sa Edo Japan, $8. Tapos, 6 o'clock pa lang. So, 1 hour pa lang tayo. And then, yan, magta $30 na tayo. Pero, syempre, minsan lang yan, hindi yan, ayaw rin naman namin ipakita na maganda ang kitaan talaga lagi sa DoorDash. Hindi, may time din na guys. Ay, may time na lugi ka. Kahit hotspot, hindi ka batuhan. Yan, minsan lumabas si Alwin. Parang isang gabi, isa lang ang order. Sabi ko, uwi ka na nga, walang mangyayari. So, siya lang kasi yung lumakad nun. Sabi niya, hindi sayang. Wala talagang binibigay sa kanya. So, talaga yan, weather lang. So, ngayon, maganda ang kitaan ngayon. Kaya lubos-lubusin natin. Kasi nga, siguro din, Sabado. Yan. Oo. Ayan guys, yung kinjo, yung kinakainan namin lagi. Yan. Galing lang tayo kagabi dyan. Yan. Kaya hindi matitempt si Alwin. Mamaya, yung kinita niya, igastos lang din natin sa mga ramen-ramen. Sayang yung pagod, diba? So, buti na lang hindi kami tempted kasi kakakain lang dyan. Kaya, next time na lang ulit. So, yeah, so good. DoorDash lang ng DoorDash hanggat kaya. hanggat meron. Hanggat kasi, may order. Aga pa, alas 6, isang oras pa lang tayo. Isang oras, magta $30 na yung income natin. Plus may dumating na naman na order. So, maganda-ganda ngayon. Kaya, enjoy tayo ngayon. Yeah, sige. Mamaya ulit guys. Okay, yan, gabi na. Pero tuloy pa rin ang trabaho. So, deliver na naman si Alwin ng order. And I think leave at my door na naman tong instruction. So, ayaw nila magpa-hand ng order. Ayan, naka-deliver na naman si Bossing. Kamusta naman? Kamusta naman ang kitaan dyan? Guys, so 6:30 pa lang, sobrang dilim na. Ayan, black na. And, okay din yung ngayon, yung biyahe, hindi ganun kalayo. And then, in 1 hour and a half, naka na tayo. $39.25. Yan, almost $40. So, naglolo ko lang. Pero, yan, ito na yung balance natin. $39.25, 6:30. So, isang oras kalahati. Isang oras kalahati kasi 5 o'clock tayo nag-start. Okay na rin, di ba? Yan, maganda ngayon. Yun lang yung masasabi ko maganda ngayon. Kasi sa mga last few DoorDash ni Alwin, mahirap or matagal mag-antay. 3 weeks ago pa ata yun, yung DoorDash natin. Kasi nga, pag mas winter yung malamig. Oo, hindi siya nagdo-DoorDash. And kapag delikado talaga yung daan, syempre stop muna tayo. Buti na lang din, syempre, ganun yung DoorDash, hindi ka forced magtrabaho. Kung kailan mo lang gusto. Yan, so, madilim na. Basta maintain lang natin yung natin, acceptance rate natin. Goods na goods tayo dyan. Yes. Sige, mamaya ulit! So guys, binutuhan tayo ng parang magsha-shopping tayo. Yeah, so dito tayo pinapunta sa Shoppers Drug Mart. Ano lang naman to? 3 o 4 na items lang ata. Dito guys, kailangan natin ng red card. Kunin ko muna, nakalimutan ko sa kotse. Yan, so ito yung kukunin natin guys. 5 items pala. Ayan, so may mga pictures naman yan. So may mga picture naman yan. So para malaman mo kung ano yung bibilin mo. Okay, so let's go. A few inches later. Ayun, natapos din tayo mag-shopping. Ito lang guys ang problema pagka pag yung ikaw yung sa shopping. Medyo takaw sa oras. Syempre hahanapin mo yung mga items So medyo nahirapan tayo. Buti na lang din nakita rin ng maayos at nagpatulong na ako doon sa Pilipina. Pero may kulang na isa Iba ni-replace. Oo. Ayan. Okay. So, let's go. Several song-filled hours later. Ayan guys, kakauwi lang namin ni Emma. Ayan, so katapos lang natin mag-DoorDash, no? So, bali 4 na oras kami nag-DoorDash. So, okay naman yung kitaan. At paano medyo maganda-ganda. Saka hindi ako naubusan ng hindi ako natagalan sa waiting time natin, sunod-sunod siya. Yun yung maganda pag nagdo-DoorDash, especially pag mga ganitong panahon, medyo busy talaga siya. Okay? So, ayun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. If may mga question kayo, just comment lang sa comment section natin. And hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!